Magandang gabi mga kapatid. Erev Tov sa atin pong lahat. Tayo po ay makipagbukas sa libro ng Marcos, chapter 12, verse 28 to 34. Basahin po natin mga kapatid. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduseyo, kaya siya naman ang lumapit upang magtanong, alin po ba ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Wika ng tagapagturo ng kautusan, tama po guro. Totoo ang sinabi ninyo, iisa nga ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. Higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili, kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay. Nakita ni Jesus na maganda ang sagot nito, kaya't sinabi niya, hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Diyos. At mula noon ay wala nang nangahas na magtanong kay Jesus. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for your word tonight, O God. At dalangin po namin, O Diyos, ang pagtulong mo sa bawat isa po sa amin, na pagkalooban mo ng wisdom ang bawat isa, na maging maliwanag, O Diyos, ang salita mo, O Diyos, sa gabing ito, na nawa makita namin ng mabuti, Panginoon, ang will mo sa bawat buhay po namin. May the Holy Spirit work, O God, sa kalagitnaan po namin na magpapakita, Panginoon, ng kabutihan mo sa gabing ito, ng nais mo, Panginoon, na gawin namin sa mga buhay namin upang pagsunod, Panginoon, sa inyo. Nawa magawa po namin ito, Panginoon. Salamat sa pagtuturo. Nawa maturuan kami ng maayos, Panginoon, sa gabing ito. Lord, tulungan mo po ako bilang gagamitin mo, Diyos, na magiging mouthpiece mo. Nawa ang pagbuka ng aking mga bibig, Panginoon, ay ang pangalan mong mapupurihan, at ang aking mga kapatid ay tunay na ma-open, O Lord, ang amin pong mga tenga, ang amin pong mga puso, ang amin pong mga isipan, Panginoon, upang tanggapin, Panginoon, ng may pagpapakumbaba, Panginoon, ang inyo pong mga salita sa gabing ito. This is what we pray in the name of Jesus. Amen. So, we will going to continue yung atin pong pag-aaral, mga kapatid, sa libro po ng Mark. So, nakita natin, sana ba yan? Ayun, pala tayo. Nakita natin na may nagtanong sa ating Panginoon, isang tagapagturo din ng kautusan. Kasi sa mundo po na ito, na kinabibilangan, even sa mga kapanahunan po nila, we are living in a world na punong-puno ng iba't ibang teolohiya na dinadagdangan ng mga tao patungkol kung ano ba yung dapat gawin. Ano ba yung nararapat na gawin. Ano ba yung maraming mga opinions ang tao, kung ano ba yung makakapag-please, di ba, sa Diyos po na ito. And people also argue about kung ano yung mga ritual na kanilang gagawin, yung kanilang mga tradisyon na ginagawa sa mga kapanahunan na iyon. Kahit sa mga kapanahunan na ito, marami pa rin gumagawa ng mga rituals, mga traditions nila, and even the rules and regulations. May mga ganon na ginagawa. Yung sistema, di ba, ng kanila pong pagsunod sa Diyos po na ito. Ngunit, kung tatanungin natin, mga kapatid, ano ba talaga yung what truly matters to God? What truly pleases to this God? Ano ba yung nire-require, di ba, ng Lord na ito para siya ay ma-please, di ba, sa atin pong mga buhay? And in this passage, nang binasa po natin, mga kapatid, merong isang tao, isang skriba, na
namangha siya doon sa pagsagot ng ating Panginoong Jesucristo doon sa mga Herodians, mga Pharisees and Sadducees on how He answered, di ba, yung kanila pong mga tanong, at namangha siya sa bagay po na iyon. Probably this man ay sincere siya doon sa pagtatanong niya patungkol, kasi nag-aaral siya sa salita ng Panginoon. Probably he wanted to really know kung ano ba talaga yung pinaka-importanting command, 'di ba, ng Lord. Ano ba yung pinaka-greatest commandments, 'di ba, ng Diyos? At ang response ng ating Panginoong Yesus kung ano yung greatest commandments. 'Di ba? Hindi nagbigay ang Diyos ng listahan, 'di ba, na ito yung gagawin, 1, 2, 3, 4, but He summarizes it. Yung 10 commandments, sinummarize po ng Lord into 2, which is, sabi niya, love for God and love for neighbor. So, ano ba yung nais, di ba, ng Lord sa atin? What does God really want from us? Ano ba talaga yung nais ng Lord na ibigay natin, na gawin natin in order to this God, na ma-please siya sa atin? At yung question, sabi dito yung question kasi, alin po ba ang pinakamahalagang utos? That's the question. At yung scriba na ito, si C, di ba, probably genuine question or not, di ba, what is really matters to God, what's really the greatest commandments na tinatanong niya. Kasi according to the Bible, namangha siya doon sa pagsagot ng ating Panginoong Jesucristo sa mga nagtatanong sa Kanya. So, this question, it will not trap, di ba? Yung mga ibang question kasi ng mga Sadducees, Pharisees, even Herodians, yung kanila pong isipan, they wanted to trap, di ba? Ang ating Panginoon, kagaya ng nag-aralan natin nung nakaraan, na kung sasagutin niya ng ganito ay magagalit yung mga Pharisees. Kung sasagot naman siya ng ganito, magagalit yung mga Herodians. Diba? Pero sa punto po na ito, it really hit to the people around the Lord Jesus Christ. Ito yung question na talaga, ano ba talaga, di ba, yung greatest commandments. So, nakita natin what matters most to God, na sa dinami-dami ng command, di ba, sa Old Testament, makikita natin na minsan, sabi ko nga kanina, as I explained, pinagdedebatihan, di ba, kung ano yung mga rituals na gagawin po nila, yung kanila pong mga rules and regulation, yung mga Pharisees and Sadducees po na ito. At itong seryosong usapin, sa mga kapanahunan po nila. Ngunit nakita natin, di ba, na sabi ko nga, hindi 1, 2, 3, 4, 5, hindi yan sinabi po ng Lord, kundi binigay niya, di ba, ibinigay niya yung 2, di ba, na napaka-importante na nagsasum up doon sa 10 commandments na sinasabi po sa scripture. So, ang sabi dito, mga kapatid, sabi ng Lord, sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos, pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. So, the Lord Jesus Christ quoted that, kinote niya from the Old Testament sa Deuteronomio 6-45, kung pwede natin yung i-flash. So, hindi in-emphasize, hindi na-emphasize doon ng Lord na yung paniniwala lang sa Diyos na ito, but He said, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. So the question is, how do we love God with all of this? How do we love our God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength? Iniibig po ba natin ang Panginoon, mga kapatid, ng buong puso natin? Yung affection natin sa Diyos na ito, paano po natin siya iniibig? Yung inner being natin, mga kapatid, paano natin iniibig ang Diyos na ito? Yung personality natin, yung will natin, paano po natin siya iniibig?
yung thought natin, paano nagpapakita ng pag-ibig sa Diyos na ito? Yung atin pong mga thought, yung atin pong understanding sa Diyos na ito, paano po natin siya minamahal? Yun kasi yung sinasabi ng Lord, what is the greatest commandment? Sabi ng skriba na ito. And the Lord says, love your God with all your heart. How? Mga kapatid, paano? Paano po natin iniibig ang Diyos sa atin pong mga puso, yung affection natin sa Diyos na ito? Paano natin yun ginagawa? Yung soul natin, yung mind natin, and even our strength. Even our strength. How do we love this God? Even our strength. Mas malakas kasi. So mas malakas yung pag-ibig. No. How do you give yourself? How do we give our strength to show the love for this God? Paano po natin yun pinapakita, mga kapatid? Kasi sometimes, may narinig ako dito dati na matanda na ako kaya hindi na ako pwede. Pero in ministry kasi, mga kapatid, when we say that we love this God, whatever, the age doesn't matter. When we say we give our strength to God. As long as we are breathing, we are continuing giving yung strength na meron po tayo. I'm always na-encourage doon sa, nakalimutan ko kung ano yung, si Sproul ba yun? Pastor Sproul. Yung naka-oxygen siya pero nagpipreach siya. Sabi niya, humihinga pa naman ako eh. So I will preach the Word of God. Tayo, mga kapatid, how do we show? How do we love this God? Kagaya ng sabi niya, buo eh, ang sinasabi ng Lord. Hindi siya partial lang. Hindi partial sa pagmamahal natin sa Panginoon na ito, kundi God wants our entire being. Mula ulo hanggang paa, puso, kaluluwa, mind, and strength. He wants that. When we show our love to this God. Love your God. How do we show, mga kapatid, yung pag-ibig po natin sa Lord po na ito? Hindi lang sa araw ng Sabado. Diba? Makikita nawa yung pagmamahal natin sa Diyos na ito. Kundi sa buong araw, sa araw-araw ng atin pong mga buhay. And the second one is, sabi dito, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. You shall love your neighbor as yourself. Lagi-lagi yan eh. You shall love your neighbor as yourself. Meron pa yung yung sa Tagalog. Yung Tagalog, yung kung ayaw mong gawin sa iyo, yung sa Tagalog? Huwag mong gawin sa kapwa mo. Yung anong tawag doon? Hindi naman siya quotes. Quotes ba yun? May quotes na ganon. And, gusto ng Lord, mga kapatid, kasi kapag iniibig natin ang Lord, tignan natin sa Leviticus, naipakita ba kanina yung gusto ko lang i-share sa about Leviticus patungkol sa neighbor. Ay, nandito pala naisulat ko. Sabi dito, Leviticus 19:18, sabi niya, huwag kayong magtatanim ng galit sa iyong kapwa, sa halip makipagkasundo ka sa kanya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihigante o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. The last word is, ako, si Yahweh. So meaning to say, this is coming from the Lord. Directly from Yahweh, na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kasi alam niyo, mga kapatid, it overflows eh. If we love the Lord with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength, it overflows na mag-iibigin natin yung atin pong mga kapwa.
Na alam nating ibigin, di ba, yung ating kapwa. Pero minsan, di ba, may mga kapwa kasi na hindi ka dapat ibigin. Pero walang sinabi ang Lord na ibigin mo lang yung mabait na kapwa mo. Ibigin mo lang yung nakakaintindi na kapwa mo. Hindi kasi yung sinabi ng Lord Ang sinabi niya, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh, sabi ng Lord. So, it doesn't matter, mga kapatid, na kung sino sila, kung ano yung character ng mga tao na ito. He commanded us to love your neighbor as yourself. At napakahirap nun, mga kapatid. It's very, very hard to do that. Magagawa lang natin yan, mga kapatid, when we fully give our heart and soul, mind and strength na buong pagmamahal sa Diyos po na ito. Walang may kayang gawin yung bagay na ito. We cannot love our neighbor unless we love our God first and foremost sa atin pong mga buhay. Napaka-importante yun, mga kapatid. That's why this is the greatest commandment. It's sum up in two na command ng Lord. At napakaganda, mga kapatid, na yung pagmamahal natin sa kapwa natin, hindi yung talagang ma-eliminate lang talaga yung hypocrisy, selfishness, diba, sa atin pong mga buhay when we are talking about loving our neighbors. Kahit na, maalala niyo yung preaching dati nung ating the last anniversary, na yung patungkol sa nangyari sa October 7, na ayaw na niyang ibigin. How can I love these Gazans, Palestinians, and so on? Na-plinash niya dito yung si Ishmael at saka si you remember, napakahirap yung gawin, mga kapatid. They murder your brothers, your sisters, and then sasabihin mo, I will love these people. Napakahirap nun. Sa point na yon, napakahirap. Pero we remember these things, mga kapatid. When we love God with all our heart and with all our soul and with all our mind and strength, we can be able to love even the murderers. We can be able to say, di ba, yung pag-ibig ng Diyos. At napakahirap yon. You will risk your lives. You will risk yourself. You will risk your treasures, kung ano man yung mga treasure natin. Mga kapatid, everything that you have, mga kapatid, nare-risk ang mga yan. But when we started to love this God has full and a lot of promises to those who love Him. Minsan ang tao, ayaw lang kasi niyang ibigin ang Diyos na ito. Ayaw lang niyang ibigay lang talaga yung pagmamahal sa Diyos na ito. That's why we are not experiencing, hindi natin na-experience truly yung promises ng Lord, yung mga pinangako ng Lord sa atin na maraming bagay, kasi we don't want to love Him Yung pagmamahal natin minsan sa Diyos na ito, it's so half-half lang. So half-half lang din yung maibibigay natin sa neighbor natin. Diba? Half lang yung maibibigay natin, kasi half lang din naman yung binibigay natin sa Lord. Pero alam niyo, mga kapatid, napakaganda yung sinabi ng Lord mahalin mo ang Diyos mo. Sino po ba ang Diyos natin? Ano po ba ang character ng Diyos na meron po tayo? As we are learning, studying the Word of God sa atin pong Bible study, lumalalim yung pagkilala natin sa Diyos na ito. And this is our God, who can provide your needs, who can be there, can protect you, nandun siya to comfort you. Maraming promises ang Lord. Hindi tayo iiwan ng Lord. In the midst of battle sa atin pong mga buhay, He is there to fight for us. Mga kapatid. And the question is, nagagawa po ba natin yung sinasabi po ng Lord na the truly matters most
na nais ng Lord. And that's love. And that's to love Him. To love Him is to love also, di ba, yung atin pong mga neighbor. At sabi ng Lord, sabi ni Jesus, sabi niya, wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Sinusunod po ba natin? Kasi wala nang ibang utos na hihigit pa sa dalawang ito. There is no other greatest commandments, mga kapatid. Nagagawa po ba natin yung mga bagay po na ito? Kasi it's sum up yung sinabi ni Law of Moses. Sa mga kapanahonan kasi nila, nag-aaway-away ang mga Pharisees na ito, yung mga Sadducees na ito, patungkol. Diba? Doon sa law ng Lord, doon sa batas ng Lord, yung mga commandments ng Lord. May mga dispute. Kahit sa mga kapanahonang ito, there's always a dispute. Kahit sabihin natin sa loob ng iglesia, maraming mga dispute. Pero this is the two greatest commandment lang na dapat nasundin ng tao. Napakadaling basahin, napakadaling sabihin, pero napakahirap gawin. Kasi sometimes, it doesn't show to us how we really love this God and how we really love our neighbor. Pero alam niyo mga kapatid, there is always, sabi ni John MacArthur, patay na siya, si John MacArthur, isa siyang pastor. Sabi niya na maaari kang magmukhang makadiyos. Maaari kang magmukhang matalino patungkol sa salita ng Lord. Ngunit you will miss, sabi niyo doon, you will miss yung essence, yung halaga, yung importansya, di ba, ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Walang mangyayari. Kapag hindi mo nalalaman yun, mga kapatid, kahit nasabihin mong ikaw yung parang religious mo, sa inward, if you don't know how to love this God truly, you will don't know how to love your neighbor also. Napakahalaga, mga kapatid, na yung true obedience natin ay rooted doon sa pag-ibig natin sa Diyos po na ito. Hindi lang nag-uubig tayo kasi may nakakakita sa atin. We are obeying because we love this God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. Yun yung root natin. Naka-rooted tayo doon dahil mahal natin ang Diyos. At paano ba natin pinapakita, di ba, yung ating pong pag-ibig sa Diyos po na ito, nag-overflow ba, or kitsi-kitsi lang yung ating pong pagmamahal sa Diyos po na ito. At yung response, di ba, ng nag-uutos po yung nag-aaral ng yung skripa na ito, sabi niya, tama po guro, tama. Yung respond niya, di ba? He agree. Doon sa sinabi po ni Jesus, sabi niya, totoo ang sinasabi ninyo, iisa nga ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. Correct. At higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili kaysa, take note of this, kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay. He understand. Kaya ganun yung kanyang respond doon sa bagay po na yun, nag-agree siya doon sa sinabi po ni Jesus. He gets it. He understand kung ano yung sinasabi ng Lord na ibigin mo yung Diyos mo ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong mind, and even your neighbor. Gaya ng iyong sarili. At ang sabi ng Lord, napakaganda yung sabi ng Lord kasi nakita ni Jesus na maganda ang sagot nito, kaya't sinabi niya, hindi ka na nalalayo, sabi dito, hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Diyos. Mula noon, wala nang nangahas na magtanong sa Kanya. Not far, but not in. Di ba? Hindi ka na nalalayo. Pero he didn't, hindi sabi ng Lord na, you are in the kingdom of God. Hindi kagaya nung nasa pa ako sa cross, di ba? Ngayon din, makakasama mo ako sa kaharian ng Diyos.
Pero eto, nalalapit ka na, malapit ka na sa kingdom ng Lord. Kasi alam niyo mga kapatid, na it is a reminder to each and everyone also, na napapakinggan natin ang salita ng Lord, probably nauunawaan natin ang salita ng Lord, probably may mga kaalaman tayo patungkol sa salita ng Lord. Pero iba yung you are in the kingdom and near the kingdom of God. Kasi we can be able to in the kingdom of God, mga kapatid, when we repent and we have this faith, tinatawag natin sa ating Panginoong Jesucristo, and we receive the Lord Jesus Christ as our Savior and Lord. Kasi marami, di ba? Maraming mga tao ang ganyan na nagsasabi, naniniwala ako sa Panginoon, mahal ko naman ang Panginoon, and you will see their lives really, na mabait naman siya, wala naman siyang inagrabyadong tao, sinasabi naman siya na naniniwala siya sa Lord, katulad lang siya ng skriba na ito, na sinabi ng Lord, malapit ka na sa kingdom ng Lord, but you are not yet inside the kingdom. And that's very important. And it's very important reminder to each and everyone, mga kapatid, sa buhay po natin, na marami, kaya nga marami sa darating na panahon na magsasabi na, hallelujah, pero sasabihin ng Lord, di ba, hindi sila kilala, kasi they are just near, but not inside in the kingdom of God. That's very sad, mga kapatid, kung darating yung panahon po na yun. Kaya nga tayo, let's just be serious loving this God. When we said we are seriously loving this God, we can also seriously loving our neighbors. Kahit anong klaseng tao sila. Dito na nga lang, di ba, sa iglesia. Iba-iba yung character natin. Iba-iba yung ating pag-uugali. Minsan nakakainis si sister, minsan nakakainis si brother. But if we love, di ba, the Lord God with all our heart, with all, nabubulan ako, with all our soul, mind and strength, we can be able, kahit anong klase siya, kahit anong klaseng pag-uugali yan, iibigin natin sila. Maiibig natin sila, mga kapatid, sa ating pong mga buhay. Even outside this church. Why we share the Word of God outside? Why we wanted to share the Word of God outside the church, mga kapatid? Because we want them to experience the grace of God. We want these people, kahit nga sa mga employer natin, di ba? Sino ang mga matatapang na mag-share sa kanila pong mga employer dito? Or we are timid, or wala tayong lakas, boldness to share. But if you have the opportunity, kahit konting opportunity, di ba? Kasi sabi natin, we love our employers. Di ba? We really love them. Kahit ganun ang ugali ni Lola, ni Lolo, walang problema, mahal ko yan, alagaan ko yan hanggang maputol ang kanyang hininga. Minsan pinaglalaban pa natin na huwag silang galawin. Diba? Gagalawin yan. Ako ang bahala. So pinaglalaban natin, we show our affections to our employers, mga kapatid. At nawa ganun din, di ba, yung tunay na pag-ibig, na kahit yung mga kapamilya natin, yung mga kaibigan natin, yung mga nakakausap natin, to share, di ba, the Word of God sa kanila, to share our God to them. It might risk your friendship, probably. It might risk your relationship to these people. Pero alam niyo, mga kapatid, ang Diyos natin kasi punong-puno ng pangako eh. At ang Diyos natin ay hindi lang nangangako nang hindi niya ginagawa, tinutupad sa atin po mga buhay. If you want to experience the promises of God, let's try this God. Let's try to obey wholeheartedly yung Diyos po na ito. And we will experience the goodness ng Diyos po na ito, the miracles and wonders na gagawin ng Diyos sa atin pong mga buhay. Mahal po ba natin ang Diyos, mga kapatid? Do we really love, di ba, ang Diyos na ito, whole being? O hindi? Or divided yung love natin?
Maraming mga nadidivide yung pagmamahal natin sa Diyos po na ito. When we see our life, yung buhay po natin na divided yung ating pag-ibig sa Diyos, probably, we just need to give, di ba? Huwag na nating i-divide. Dapat yung pag-ibig natin undivided sa Diyos po na. Sa Diyos po na ito. Do we really love our neighbor as ourselves? Iniibig po ba natin ang ating pong mga neighbor? Or nagiging self-centered tayo, nagiging selfish tayo sa maraming pagkakataon ng ating po. Hindi ko po sinasabi mga kapatid na perfect ang lahat ng nandito na umibig sa kanila pong kapwa. But striving to love our neighbor, mga kapatid, is a step na magpapakita ng pag-ibig natin sa Diyos na meron po tayo. Or, yung iba, are we, katulad ng iskriba, tayo po ba ay inside the kingdom or malapit lang sa kingdom or just close to the kingdom of God? And it's a reminder, mga kapatid, na huwag tayong manatiling near in the kingdom. Mga kapatid, pumasok tayo sa kingdom ng Lord. When we are inside the kingdom of God, believe it or not, you will experience the wonders, the goodness, the miracles, the promises of this God. Kaya mga kapatid, sa lahat ng makakakinig ng salita ng Lord, nawa, maging encouragement natin, maging patotoo sa buhay po natin, maging turo sa buhay po natin, na yung tunay na pagmamahal sa Diyos na ito ay magbubunga ng tunay na pag-ibig sa ating pong kapwa. So let us continue serving. Probably, maraming mga hindrances when we really give our love to this God. But take note of this, mga kapatid. Just stay still and do the will of God. And be obedient sa Lord po na ito. At ang buhay na ito, mga kapatid, ay magiging testimony sa ginawa ng Diyos sa atin pong buhay. We are living to testify the Word of God. We are living to testify the goodness of God. We are living to testify our God, mga kapatid. Not to testify ourselves. Not to testify how hardworking you are. But to testify our God. That's the point of this life. Nothing more, nothing less. At testify natin yun, mga kapatid, when we are inside the kingdom of God, when we are with God, when we love this God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. And we can testify to others by loving them. Mag-uumapaw yung pag-ibig natin sa Diyos, mag-uumapaw din yung pag-ibig natin sa ating kapwa. And that's the greatest command na sinabi po ng Lord. Nawa, tayo po ay maging malakas sa salita ng Lord. Huwag mawalan ng pag-asa when we share the Word of God. Tayo ay manatiling totoo sa Diyos po na ito. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for your Word tonight. Thank you, Lord, for reminding us, O God, na tunay kang Diyos. Naibigin ka namin, O Diyos, ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, and even our mind, O God. Salamat, Panginoon, na patuloy niyo pong tinuturo sa amin kung paano magmahal, O Diyos, sa inyo ng lubusan, kung paano namin ibigin ang amin pong mga kapwa. Patawad, O Diyos, sa mga panahon na hindi po namin naibibigay the whole being of loving you, Father. Sa gabing ito, patuloy niyo po kaming turuan na nawa masink in our heart, in our mind, your word tonight, O God, as we live this world, O God, as we live this cruel world, O Lord, patuloy nawa na mag-uumapaw ang pag-ibig namin sa inyo at mag-uumapaw ang pag-ibig namin sa amin po mga kapwa. Maraming salamat, Diyos, sa inyo po namin itinataas ang lahat, Panginoon, sa gamitan, even ourselves. Continue to give us strength, Lord, for moving forward in obeying you, O Lord, at gawin ang tama na nais mo po sa amin po mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen.